everyone! I'm wearing my NSTP shirt and this is because every time I wear this, madami akong naalalang experiences about LTS, especially about being a teacher. Teka, bakit ko nga ba pinili ang LTS? Ganito kasi yun eh. Nung enrollment, marami akong kwento na naririnig na sa CWTS daw, puro hiking, tree planting, construction, and everything na ginagawa nila is bilad sila sa araw. Eh, syempre, ayoko namang mabilad sa araw, ayokong umitim, ayokong mapagod, ayokong pawisan. So, hindi yun yung pinili ko. Eh, dalawa lang yung choices para sa second year, CWTS or LTS. Yung LTS naman is, ang mga narinig ko noon, nung enrollment is, magtuturo daw kami sa mga bata, magiging teacher daw kami for a while, and then tuturuan namin sila, and yun lang. Siyempre, nung una, hindi ko inisip na kukunin ko yung LTS dahil gusto ko siya. Kinuha ko yung LTS kasi yun na lang natitira. Alangan namang mag-ROTC ako, eh pang first year lang yun. So, yun. Kaya ako nandito ngayon sa LTS. Pero, naniniwala din ako na wala talagang nangyayari sa buhay ng tao by a chance. Lahat ng bagay ay nakaguhit na. Lahat ng bagay ay nakaplano na at pinlano na yun ng Diyos para sa atin. Nung nag-fieldwork kami sa Malbataan, yung first fieldwork namin, is sobrang dead ng naging fieldwork ko. Kasi, first time ko na mag-fieldwork, first time ko na pumunta sa isang lugar, and then magturo ng bata. Magturo ng mga bata, madaming bata. And to think na hindi naman ako ganun kalapit sa mga bata, kasi ang ayaw ko kasi sa mga bata, sobrang likod, sobrang maiingay, sobrang kulit, na parang hindi ko alam kung ano ba yung mga purpose nila dito sa mundo, bakit parang wala silang magagawang maganda dito sa mundo. Yun yung tingin ko sa mga bata before. Pero nung nag-LTS ako, sobrang nagbago yung tingin ko sa kanila kasi meron akong batang naturuan from FC Del Rosario Elementary School, and his name is Josh Mark, na sobrang nakatouch ng puso ko and sobrang napakalaking impact yung nabigay niya sa akin. Itong batang to is grade 2 pa lang. Pero supposedly kasi, nung pumunta kami dun sa fieldwork na yun, is grade 3 yung tuturuan namin. So, yung dala naming module is for grade 3. Unfortunately, walang pumasok na mga grade 3. Pero, yung prof ko, kumuha siya ng students from grade 2. And isa na dito, si Josh Mark. Teacher classroom setup pa lang kami. Napansin ko na itong si Josh Mark, kakaiba siya sa lahat ng mga classmates niya. Kasi, kahit pang grade 3 talaga yung module na tinuturo namin sa kanila, madali siyang nakaka-catch up. Every time na nagkakamali siya, ay tinuturo namin yung tamang way ng pagsosolve. Hindi niya na inuulit yung ganung pagkakamali. And dahil doon, nung nag-1:1 kami, syempre kinuha ko to si Josh Mark. Kasi syempre ayokong mahirapan sa pagtuturo. Ayokong magpaliwanag ng napakahabang paliwanag. Kasi nga, hindi ako mahilig sa mga bata, di ba? So, pinili ko si Josh Mark. And dahil dun sa pagpili kong yun sa kanya, dun ko siya mas nakilala. And mas humanga ako sa kanya kasi sa mura niyang edad, 2004 kasi siya pinanganak. And so ngayon, 8 years old na siya. Oh, wait. Mag-8 years old pa lang siya sa December 21. Getting back to the topic. Itong batang to is sobrang murang edad niya is alam na niya yung value ng education and yung value ng family. Sabi niya sa akin, gusto daw niyang makapagtapos ng pag-aaral para daw makatulong sa mga magulang niya, para daw hindi naaalis yung tatay niya. Siyempre, tinanong ko siya kung nasan ba yung tatay niya. Sabi niya, yung tatay niya is OFW at nagtatrabaho siya sa ibang bansa at sobrang minsan lang siya sa isang taon. Sobrang minsan lang umuwi yung tatay niya sa 5 taon. And to think na bata pa siya at ganun na siyang mag-isip,
sobrang humanga ako sa kanya kasi alam niya na kung saan siya pupunta. May mga pangarap na siya, and sa mura niyang edad, naiintindihan niya na kung gaano kahalaga yung pamilya and kung gaano kahalaga yung buong pamilya. Kasi siya na lang tsaka yung nanay niya ang magkasama sa bahay habang malayo yung tatay niya. Sila na lang ng nanay niya yung nag-aalaga dun sa bunso niyang kapatid. Dahil doon, humanga ako lalo sa kanya kasi halata naman sa kanya, makikita mo sa itsura nila na hindi sila ganun kayaman or hindi sila ganun na nakakaangat sa buhay at hindi nila nabibili lahat ng gusto nila. Pero masaya siya sa ginagawa niya at masaya siya dahil nandun kami, dahil tinuturuan namin sila at nagbibigay kami ng oras para makapagturo sa kanila. Sobrang laki ng impact sa akin ng LTS kasi naapektuhan din nito kung paano ko tingnan ang mundo. Kung before, tinitingnan ko ang mundo as something na between me and the world lang. Ngayon, mas nakita ko na it is not only me. Nandyan din ang mga little creations na to para ipakita sa atin na once in our life, naging child din tayo, naging makulit, naging malikot, and naging masaya. Yung minsan naging ganun din tayo, and hindi natin dapat sila kainisan or kagalitan kung may mga magagawa man silang mga bagay na mali. Kasi bata pa lang sila and hindi pa lang nila to nalalaman at hindi pa nila nare-realize kung ano ang tama sa mali. Ang pinakamahirap para sa akin na pinagdaanan ko sa buong LTS experience ko is yung last day ng fieldwork namin sa FC Del Rosario Elementary School. Kasi sobrang sarap nilang panoorin maglaro, sobrang sarap nilang makita na ngumingiti, sobrang sarap nilang makita na amazed sila dun sa scientific experiment na ginawa namin. And to think na hindi namin kaano-ano tong mga batang to think na 2 linggo or 2 araw lang kami na nagkasama is malaki na yung naging impact nila sa amin. Kaya nahirapan din kami somehow na magpaalam sa kanila kasi syempre naging part na rin sila ng student life namin, though requirement siya before. Malaki yung naging impact sa amin bilang student teachers nila. Yung values na develop and nag-grow sa pagsali ko sa LTS and sa pag-attend ko ng fieldwork is yung pagpapahalaga sa value ng education at sa value ng family. Hindi lahat ng tao is nabibigyan ng privilege na makapag-aral. Hindi lahat ng tao is nagkakaroon ng privilege na magkaroon ng buong pamilya. Pero dahil sa pagsali ko sa LTS and dahil sa pag-attend ko sa fieldwork at dahil na rin kay Josh Mark, mas naintindihan at mas na-appreciate ko yung privilege na meron ako. Privilege na magkaroon ng buong pamilya at privilege na makapag-aral, lalo na sa isang magandang paaralan. Though may mga pagkakataon na iniisip ko na bakit may kulang pa sa buhay ko, dahil sa LTS, natuto akong maging kontento, magpasalamat sa kung meron ako, at isipin na merong mga tao na hindi nakakakuha ng mga bagay na nakukuha ko. At kung iisipin, yung project na ginawa ko sa LTS, sa fieldwork namin, kung papagawa ulit sa akin yun, at may ipapabago sa akin, if ever bigyan ako ng chance, sa tingin ko, wala akong babaguhin, wala akong gustong baguhin, kasi mas masarap balik-balikan yung mga bagay na hindi mo pinagplanuhan, hindi ba? Mas masarap balik-balikan yung mga bagay na
bigla na lang dumating, bigla mo na lang ginawa, at napasaya ka dahil nangyari na lang siya basta. Hindi katulad ng mga bagay na pinagplanuhan mo, may finalo kang schedule, may finalo kang norm, standards. Mas masarap balikan yung mga bagay na ganito. Yung mga bagay na out of the blue, ito na lang yung ginawa mo. So, feeling ko dun sa fieldwork na ginawa namin, wala akong gustong baguhin dun. Para sa akin, yung pinaka-importanteng natutunan ko dito sa LTS fieldwork na to is pahalagahan ang mga bata. Dahil once in our lives, naging bata rin tayo. And napakasarap isipin na itong mga batang to, nabubuhay sila sa mundo despite sa mga problema, crisis, poverty, hunger, and unemployment, at kung ano-ano pang problema na dinaranas ng bansa. Dahil bata sila, oblivious pa sila sa mga ganitong bagay, at masaya sila sa kung ano ang nakikita nila. Ang mga batang to na hindi pa nila nararamdaman ang mga problema, at syempre, I'm sure na lahat naman sa atin ay gustong maging problem-free. And itong mga little creations na to, sila lang talaga ang problem-free sa mundong to. And yun yung pinakamahalagang na-realize ko, kasi if before ayoko sa mga bata, talagang hindi ako ganun ka-close and hindi ako ganun ka-fan sa kanila. Dahil sa LTS experience and LTS fieldwork na ginawa ko, mas napalapit ako sa kanila and mas na-appreciate ko kung paano sila gumalaw, on how they behave, and bakit sila ganun. Bakit sila ganun kalikot, ganun kakulit. And now I understand. After NSTP, I resolved na maging better sa mga bata, maging good educator sa kanila, maging good example, and ipagpatuloy kung ano man yung nakita nilang maganda sa amin. Dahil kung ano nga yung nakikita ng mga bata sa mga matatanda, yun yung gagayahin nila. So, if I set a good example to them, gagayahin nila kung ano man yung ginagawa namin. And so, dahil doon, I resolved na maging good example and be better to them, and not to hate them, but instead love them and embrace them with all my heart. Thank you!